Galing grocery sina Saitama at Genos nang makita nila si King, S-Class Hero Rank 7. Biglang nagwala si Tom Stretcher at tinakot ang mga tao pero agad sumuko nang marinig ang King's engine. Dumating ang robot na si G4 para haminin si King pero pumayag itong umalis si King dahil kunwaring mag-CR muna para full power daw ang laban nila. Banta ni G4 na papatayin niya ang mga sibilyan kung di bumalik si King sa loob ng 10 minutes. Kinabahan si King kasi hindi siya talaga strongest human alive kundi simpleng otako lang na laging nadadawit sa eksena ng mga monster tapos napapasa kanya ang credit. Habang nakikita niyang nilalabanan ni Genos si G4, tumakas si King pauwi para maglaro ng Heartbreak Hottie Sisters 2. Sinundan siya ni Saitama at nabuko siyang naglalaro ng dating sim kaya dali-dali niyang pinalitan ng ibang laro. Naglaro sila ng video games at halatang naiinis si King. Biglang umatake ang Giant Pro sa apartment ni King kaya sa sobrang kaba nahihi siya at nalantad ang sikreto niya. Pinatay ni Saitama ang ibon monster at doon na-realize ni King na si Saitama pala ang tumulong sa kanya noon laban kay Octopus Clawman na nagbigay ng peklat sa kaliwang mata niya. Pagkatapos, nagpatuloy lang sila ni Saitama sa paglalaro ng video games habang si Genos naman ay nagpa-upgrade kay Dr. Cosino gamit ang parts mula sa tinalo niyang G4. Sa kabilang banda, in-announce ni Sitch na kukuha sila ng mga kriminal para lumaban sa mga monster dahil sa dami ng mga ito at sa masamang hula ni Shibabawa. Si Speedo Sound Sonic umalis agad sa meeting nang malaman niyang wala si Saitama kasi yun lang naman ang dahilan kaya siya pumunta. Sa ZCT, pinag-uusapan ni Fubuki, Eyelashes at Mountain Ape ang kakaibang lakas at mabilis na pag-angat ng rank ni Saitama kaya nagpunta sila para hanapin siya. Sa bahay naman, tuloy-tuloy lang ang laro nila ni King pero nainis si Saitama kasi kinakain ni King lahat ng items kaya aksidente niyang nasira ang controller niya. Sa huli, lumabas si Garo at sinabing magsisimula na ang slaughter party matapos basahin ang dyaryo. Sa meeting, binara ni Garo parehong heroes at criminals, sinabing kakampi siya ng mga halimaw at lahat ay kaaway niya. Binugbog niya ang mga kriminal at mga gwardiya ni Sage, pati sina Magic Trickman, Bluefire, at Heavy Tank Loincloth gamit ang martial arts skills niya. Iniwan niya si Sitch para magkalat ng balita tungkol sa Monster Garo. Samantala, si Saitama nasa apartment lang naglalaro ng PSP na hiniram niya kay King. Habang si Genos ay nag-aasikaso ng gawaing bahay, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, si Speedo Sound Sonic pala naghahanap kay Saitama para makipaglaban. Lumayo sina Genos at Sonic para maglaban habang dumating si Fubuki, leader ng Blizzard Group at B-Class rank isang hero, para kumbinsihin si Saitama na sumali sa grupo niya. Hindi pumayag si Saitama kaya inutusan ni Fubuki ang mga alalay niyang sina Eyelashes at Mountain Ape na atakihin siya, pero one punch lang, tapos agad. Ginamit ni Fubuki ang psychic powers niya at parang tinalo si Saitama. Pero walang epekto. Sermon mode si Saitama, sinabing kapag nakalaban siya ng mas malakas sa kanila, wala siyang pwedeng asahan. Idinagdag pa niya na walang silbi ang factions at huwag bastyusan ng ibang heroes. Hindi nakinig si Fubuki at susugod sana ulit pero napansin ni Saitama sina Sonic at Genos na naglalaban sa likod niya bago magka-explosion. Pagkatapos ng putok si Fubuki ligtas dahil sinagip siya ni Saitama, walang gasgas. Nagpakilala si Genos bilang disciple ni Saitama, ikinagulat ni Fubuki kasi S-Class hero daw nagdi-disciple sa B-Class. Tinawag ni Sonic na mabagal si Genos pero sagot ni Genos hindi pa siya seryoso. Nagpabilis si Genos at natanggal ponytail ni Sonic. Nagpabilis din si Sonic at gumawa ng shadow clones. Gumawa ng malaking atake si Genos para tapusin si Sonic pero pinigil siya ni Saitama, pinaalala na pwede masira apartment niya. Si Saitama na ang lumaban kay Sonic gamit ang killer move, Serious Side Hops. Nabigla si Sonic at sa pagdaan ni Saitama sa mga after images, bumagsak si Sonic, bogbog at talo, habang tahimik lang na nanonood si Fubuki, amazed sa lakas ni Saitama. Pagbalik sa apartment, sinabi ni Fubuki na kapatid siya ni Tatsumaki, S-Class rank 2 na Tornado of Terror. Dahil sobrang up ng ate niya, nag-aalalay si Fubuki para maging mas malakas. Tinanong ni Genos bakit di siya mag-aim sa A-Class rank 1, pero sagot ni Fubuki, di niya kaya ang mga nasa tuktok gaya ni Sweet Mask at mga disciple ni Atomic Samurai. Sinabi pa niyang di siya magiging rank 1 kahit kailan. Sinubukan pa rin niyang kumbinsihin si Saitama na sumama sa grupo niya, pero tumanggi ito. Bago pa siya makapagbitaw ng insulto, dumating si King para kunin ang PSP niya. Nagulat si Fubuki sa presensya ni King habang si Saitama aminadong nasira niya ang PSP at nabura save files ni King. Tinawag ng Hero Association si Saitama na Cape Baldy dahil sa itsura niya at si Genos naman Demon Cyborg dahil sa aggressive attacks niya. Sa huling eksena, tinalo ni Garo si Tank Top Vegetarian sa isang eskinita.
Nagsimula ang kwento sa ZCT sa dojo ni Bang kung saan si Choranko ay nakahandusay sa sahig, bogbog at halos di gumagalaw. Pinipilit siya ni Bang na lumaban pa kasi 6 na buwan na siyang nag-e-ensayo doon, pero nung di siya tumayo, tinawag siya nitong walang natutunan at pinaalis sa dojo, sabay bilin na huwag nang bumalik. Maya-maya, nasa apartment na ni Saitama si Choranko, kausap si Genos. Tinanong siya ni Genos kung anong nangyari at ikinwento ni Choranko na bigla siyang binugbog ni Bang bilang leksyon. Si King, Fubuki at Saitama ay busy sa kani-kanilang ginagawa. Naisip ni Genos na baka pinalayas siya ni Bang para ilayo siya sa gulo ni Garo. Nang tanungin si Saitama, ang iniisip lang niya ay mas astig pakinggan ang pangalan na Silverfang kaysa sa Cape Baldy. Habang naglalakad si Choranko palabas, naisip niya na baka siya lang ang humahadlang kay Bang sa tamang gagawin. Bigla niyang narinig si Garo na kausap si Mumen Rider. Akala ni Mumen Rider fan siya, pero sinabi ni Garo na manghuhuli siya ng mga hero. At siya ang unang target. Dumating ang tank top vegetarian kasama ang tank topper army para mag-higanti. Isang suntok lang ni Garo, bagsak si vegetarian. Pagkatapos, dumating si tank top master at pinalipad si Garo gamit ang tank top tackle. Tumayo pa rin si Garo, pero duguan. Sa dojo, dumating si Bomb, kuya ni Bang. Sinabi ni Bang na mas malakas at mas delikado na si Garo kaysa dati mula nang itakwil niya ito. Balik sa laban, pinipiga ni tank top master si Garo ng sunod-sunod na atake. Bago niya tuluyang pabagsakin si Garo, sumingit si Mumen Rider at tinanggap ang suntok. Pinagsabihan niya si Tank Top Master na huwag pumatay ng tao. Tinanggap ito ni Master, pero habang palabas si Garo, sinabi nitong papatayin niya pa rin sila. Sinalpok siya ulit ni Master, pero gumanti si Garo gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist na ayaw niya pero effective. Bumagsak si Tank Top Master. Sinugod din ni Garo si Mumen Rider at sinaktan ng sobra, pati buong Tank Topper Army ay binugbog niya ng mabilis at marahas. Dumating si Choranko para lumaban gamit din ng Water Stream Rock Smashing Fist pero talo pa rin. Kinabukasan, nakita ni Bang at Bomb ang pinsala. Sa ibang lugar, 3 C-Class hero, Studless, Hayatoko, at Red Nose, ang naghahanap kay Garo. Minamaliit siya ni Red Nose pero biglang lumitaw si Garo at binugbog sila off-screen. Bumisita si Saitama sa ospital kay Mumen Rider at nagdala ng saging. Pinag-usapan nila si Garo at sumali sa usapan si Tank Top Master. Tinawag ni Saitama si Master na yung pinakabugbog na ikinainis nito pero nawala rin nang bigyan siya ng saging. Samantala, si Tareyo, isang batang mag-isa sa playground, ay nakita ni Garo. Interesado si Garo sa librong binabasa niya tungkol sa mga hero at halimaw. Ayaw ipahiram ni Tareyo pero nalaman ni Garo na may info doon kung saan at kailan lumalabas ang mga hero, gamit niya ito para ituloy ang hero hunt. Ipinaliwanag ni Tank Top Master kay Saitama na si Garo ay gumagamit ng teknik at tamang tamaan para patumbahin ang kalaban ng mabilis. Pinuntahan ni Saitama si Choranko sa ospital at sinabi nitong gusto niyang matuto ng martial arts. Binigyan siya ni Choranko ng ticket sa Super Fight Martial Arts Competition dahil siya mismo ay injured. Hindi interesado si Saitama sa laban pero nainteresado sa 3 million yen na premyo. Sa isang bar, inasar ni Garo si Golden Ball hanggang maghamunan sila. Sa isang madilim na eskinita, tinamaan sa pisngi at binti si Garo ng bala. Gumamit si Golden Ball ng Golden Breakout pero na-dodge lahat ni Garo at na-block. Ubusan na ng bala, dumating si Spring Mustachia para tumulong. Tinarget niya ang injured leg ni Garo at hinanda ang finishing move niya pero sinadyang ipasok ni Garo ang kamay niya sa espada tapos isang suntok lang bagsak si Mustachia. Sinabi ni Garo na nasa hero guide ang mga finishing moves nila kaya nalaman niya paano sila talunin. Sa lungsod, si Zaimit, trabahador ng Hero Association, ay nagyayabang sa 2 babae. Biglang dumating si Garo, hinalikan ng kamao at pinatulog si Zaimit sa isang suntok. Habang naglalakad, narinig niya si Saitama sa likod. Akala niya low-level hero lang, kaya sinubukan niya itong patumbahin ng chop sa balikat pero walang epekto. Gumanti si Saitama ng chop at nawalan ng malay si Garo. Nabili ni Saitama ang wig para sa Choranko disguise niya. Sa huli, nakita ni Gino si Saitama na may suot na wig. Akala niya may bald crisis si Saitama, kaya tinawagan si Dr. Cosino para magtanong tungkol sa hair implants. Pinaliwanag ni Saitama na para lang iyon sa martial arts competition na sasalihan niya. Nung bata pa si Garo, lagi niyang kinakampihan ang mga kontrabida kasi sobrang sikat at laging panalo ang mga bida. Nung tinanong niya tatay niya, sabi nito laging panalo ang mga bida. Para kay Garo, di fair yun sa mga halimaw kasi sila yung todo effort pero talo pa rin lagi dahil tingin sa kanila freaks.
Ayaw niyang tanggapin yun, kaya nag-decide siyang maging pinakamalakas na halimaw na never matatalo at babaguhin ang sistema. Nagising si Garo matapos siyang talunin ni Saitama, wala siyang maalala. Nakita niya ulit yung batang si Tareo at napansin sina Watchdogman at Metalbat at plano niya silang hanapin. Samantala, si Saitama sumali sa Super Fight Tournament gamit ang pangalan ni Choranko. Habang tinitingnan niya ang listahan ng mga kalahok, dumating si Sourface, dating estudyante ni Bang. Plano ni Sourface manalo para sumikat gaya ni Bang. Ikinwento niya na last year si Wolfman ang nanalo pero nahuli ng mga otoridad na nakatali yung totoong Wolfman, kaya ngayon may bagong rule, pag may impostor o nakadisguise. Disqualified, banned forever, at may malaking multa pa. Nalantad din na 6 months ago, si Garo ay nagwala sa dojo matapos isipin na wala na siyang matututunan, binugbog ang maraming estudyante kasama si Sourface. Binanatan siya ni Bang at pinalaya sa dojo, dahilan para umalis din si Sourface. Nung ininsulto ni Sourface si Choranko, sinabihan siya ni Saitama na at least si Choranko may tapang lumaban kay Garo ng one-on-one, samantalang siya tumakas lang. Nangako si Saitama na siya ang mananalo sa torneo. Kaya nabad trip si Sourface. Habang nangyayari ito, ang Hero Association nagplano na protektahan ang mga opisyal laban sa mga halimaw sa pamamagitan ng pag-assign ng S-Class Heroes bilang bodyguard. Si King nakalusot sa trabaho dahil sinabi niya na may tinatalo siyang secret boss na inakala ng staff na totoong halimaw pero sa totoo naglalaro lang siya ng video game. Si Metalbat naman napilitan magbantay kay Norinki, isang VIP sponsor, at sa anak niyang si Waganma sa Mouse Sushi Restaurant sa S-City, imbes na manood ng piano recital ng kapatid niya. Habang nasa tawag siya sa kapatid, dumating sina Junior Centipede at Venus Mantrap para atakihin si Norinki pero madali lang niyang tinapos. Biglang sumulpot si Senior Centipede at isang halimaw na si Raffle Sida na naglabas ng sleeping gas kaya nawala ng malay sina Norinki at Waganma. Kahit bagbog na si Metalbat, sinaktan niya sarili niya sa ulo para tumaas adrenaline at magising, tapos pinatay niya yung dalawang demon level na halimaw. Dumating sina Pineapple at Mohican para dalhin sina Norinki at Waganma, pero sumugod naman ang dragon level monster na si Elder Centipede. Habang lumalaban, tinapon ni Elder Centipede si Metalbat malapit kay Garo. Akala ni Garo patay na siya kaya plano na niyang hanapin si Watchdogman pero nagising si Metalbat. Gusto ni Garo makipagbasagan pero tumanggi si Metalbat. Hanggang sa muntik na siyang matamaan kaya napilitan siyang harangin ang atake. Sa huli, isang martial artist na si Soiryu nakiusap sa dalawang babae na samahan siya papunta sa Super Fight Tournament. Si Metal Knight sinubukang labanan si Elder Centipede gamit ang missiles, pero ni Gasgas wala. Matagal ang laban ni Garo at Metalbat hanggang sa mukhang talo si Metalbat. Pero aminado si Garo na kung tinamaan siya ng isang hampas, panalo na si Metalbat. Nabigla si Garo nang bumangon ulit si Metalbat at muntik na siyang patumbahin habang nakatalikod siya, pero huminto ito nang dumating ang kapatid niyang si Zenko. Biglang umatras si Garo dahil may soft spot siya sa mga bata at umalis para hanapin si Watchdogman. Sinubukan ni Metalbat harapin si Elder Centipede pero bumagsak na dahil sobra na ang damage mula sa laban nila ni Garo. Samantala, sina Pineapple at Mohican na may dalang walang malay na sina Norinki at Waganma ay hinarang ni Rhino Wrestler. Saglit lang silang tinalo, at nadakip ng mga halimaw si Waganma. Lumapit si Sludge Jellyfish kay Zenko para gawing bihag pero binutasan siya agad ni Garo. Handang lumaban si Garo pero tinawag ni Phoenix Man ang ceasefire. Sinubukan siyang kumbinsihin na sumama sa Monster Association pero tumanggi siya. Sabi ni Phoenix Man, magkikita ulit sila kung tuloy pa rin siya sa panghuhuli ng heroes. Umatras ang mga halimaw kasama si Elder Centipede at nakakapit si Metal Knight sa kanya para sundan sila. Hinahanap ni Bang at Bomb si Garo at sa inis ni Bang pinatay niya ng brutal si Fist Fight Gene. Sunod-sunod na umatake ang iba't ibang halimaw gaya ni Martial Gorilla, Dues, 100 Eyes Octopus, Pureblood, Mycoplasma, at iba pa, kaya nabahala ang Hero Association. Bago mapatay ni Dues si Dynamite Man gamit ang mga hero na nasa kontrol niya. Hinarang siya ni Fubuki. Samantala sa Super Fight Tournament, ipinakilala si Saitama sa mga kalaban gaya ni Bakuzen, Soiryu, Lightning Max, Linlin, Homekichi, Joes, Zakos, at Snake habang nasa crowd si Genos. Napansin ni Soiryu na gusto siyang patayin ni Bakuzen pero ang habol lang nito ay pera. Sana raw nakalaban niya si Wolfman na si Garo pala. Nanalo si Lightning Max laban kay Linlin tapos sinabi ni Zakos na pinagpe-pair ang mga laban base sa lakas. Napansin ni Saitama na siguro mahina si Zakos kasi siya ang kapareha nito dahil tingin sa kanya ay mahina kaya nainis si Zakos. Sa huli, isang sampal lang ni Saitama kay Zakos, panalo na agad siya pero inis pa rin siya.
Napansin ni Soiryu ang lakas niya at na-excite na makalaban siya sa finals. Natalo si Lightning Max kay Soiryu, habang si Genos naman ay nakatanggap ng message na maraming monsters ang nagkalat sa city. Panalo si Snake laban kay Benpatsu, pero biglang may alerts na dumating tungkol sa mga monsters. Plano ng announcers na i-evacuate ang mga tao pero pinigilan sila ni Bakuzen. Panalo rin si Sourface laban kay Jakumen, at naghiwalay sila ng maayos. Excited si Sourface na ibalita kay Saitama na nanalo siya, pero nasa banyo pala si Saitama. Pagsalang ni Saitama kay Bakuzen. Nag-flex pa si Bakuzen kung paano niya dudurugin si Saitama. Pero nang mahawakan niya ang wig ni Saitama, isang meme punch lang ang binigay ni Saitama at lipad si Bakuzen palabas ng tournament. Samantala, nilipol ni Genos halos lahat ng monsters maliban sa demon level na si Awakened Cockroach na muntik ng madali pero nakatakas. Habang nakatalikod si Genos, bigla siyang inatake ng isang misteryosong nilalang. May mga Hero Association members na nakakita kina Pineapple at Mohican at nalaman nilang nakidnap si Waganma pero hindi si Norinky. Sa kabilang banda, napabrainwash ni Does lahat ng tauhan ni Fubuki pero na-deflect sila ni Fubuki pabalik. Sabi ni Does, gusto lang niyang makalaban si Tatsumaki pero sagot ni Fubuki, kapag nasaktan siya, automatic malalaman ni Tatsumaki. Tamang-tama, may bumagsak na monster sa harap ni Does at dumating si Tatsumaki. Inutusan ni Does ang mga na-brainwash na tauhan para atakihin si Tatsumaki habang tumatakas siya, pero tinapon lang sila ni Tatsumaki sa mga building. Binigyan niya ng sermon si Fubuki na ang pagiging palibot sa tauhan ay nagpapahina. Bago siya lumipad paalis, nagharap sina Soiryu at Snake. Iwas-iwas lang si Soiryu sa mga atake ni Snake at tinukso pa siya na walang silbi siya bilang hero. Na-trigger si Snake pero isang suntok lang ni Soiryu, laglag na siya. Iniisip pa ni Soiryu na kahit anong mangyari, ang tunay na malakas ay laging mabubuhay. Samantala, nakita ni Garo si Watchdog Man. Nasa banyo pa rin si Saitama. Na-reveal na si Guketsu, isang dragon-level monster, ang tumalo kay Genos. Sa concert ni Sweet Mask, umatake rin ng monsters. May grupo ng monsters na umatake sa ospital kung saan naroon sina Moomin Rider at Tank Top Master. Sinya naman ay naghahanap kay Puri-Puri Prisoner, pero sinabi ng mga preso na nakatakas na ito para lumaban sa monsters. At sa huli, sina Gyoro-Gyoro at Orochi ay nakapture si Metal Knight. Ginamit ni Child Emperor ang robot niyang si Underdogma No. 22 para i-analyze ang laso ng halimaw na si Eyesight at maghanap ng gamot sa paralysis. Pinasabog niya si Underdogman malapit kay Eyesight pero hindi ito napatay dahil pinatigas niya ang balat niya. Natagpuan ni Eyesight si Child Emperor pero biglang dumating si Pig God, S-Class Hero rank 10, at kinain siya. Pagkatapos, nagpa siya si Pig God na habulin pa ang ibang halimaw sa ECT. Si Garo, balak sanang kalabanin si Watchdog Man, S-Class Hero rank 12. Pero naunahan siya ng isang halimaw. Si Drive Knight, S-Class Hero rank 9, naman, tinanong at in-interrogate ang isang halimaw na pinabayaan niyang mabuhay matapos patayin ng iba. Si Death Gatling, Class A Hero rank 8, nagtipo ng ibang heroes para labanan si 100 Eyes Octopus, pero dumating si Flashy Flash, S-Class Hero rank 13, at tinadtad ito gamit ang sobrang bilis niya. Papuntang finish ang move na sana si Flashy Flash pero biglang dumating si Tatsumaki, S-Class Hero rank 2, at tinapos agad ang halimaw ng walang effort. Sabay banat kay Flashy Flash na mabagal daw siya, bago umalis. Gumanti rin ng insulto si Flashy Flash. Sa kabilang banda, si Sweet Mask pumatay ng mga halimaw sa concert niya, at sina Moomin Rider at Tank Top Master tinalo ang mga halimaw sa ospital. Si Atomic Samurai pumunta sa meeting ng Council of Sword Masters, Nichirin, Amaher, Zanbei, at Harigiri, para pag-usapan ng problema kay Garo. Inamin ni Harigiri na sumama na siya sa Monster Association at naglabas ng 3 monster cells na pwedeng magpalakas sa kanila kapalit ng pagiging halimaw. Sinubukan ni Harigiri patayin si Atomic Samurai pero naunahan siya at pinugutan ng ulo. Umalis si Atomic Samurai kasama ang mga disciple niyang sina Bushido, Iayan, at Okame Itachi para hanapin ang base ng Monster Association. Samantala, sa Super Fight Tournament, tinalo ni Saitama sina Sourface at Chose, at nakalaban sa final si Soiryu. Nang nagsimula ang laban, nagsalita si Soiryu tungkol sa inis niya sa pagiging hero at sinubukang kumbinsihin si Saitama na huwag maging hero dahil walang saysay at boring daw. Mas mabuti raw na maghanap ng thrill at saya tulad niya. Sinipa niya si Saitama sa ulo at pinabayaan ni Saitama na tumama ang sipa dahilan para mahulog ang wig niya. Nang mabuking na siya, sumuntok si Saitama ng malapitan at sinabi na kung trip lang hanap ni Soiryu. Huwag na niyang dagdagan pa ang lakas niya ngayon.
Bago tumama ang suntok, pinigilan ito ni Saitama pero nakagawa pa rin ng malakas na shockwave na nagtanggal ng lahat ng damit ni Soiryu, iniwan siyang nakadisplay ang abs at naka-shock face. Kahit na-disqualify si Saitama, umatake pa rin si Soiryu sa galit gamit ang final attack niyang Void Phoenix Ascension Fist pero wala pa ring epekto. Sinabi ni Saitama na ang martial arts ay para lang magbukhang cool, sabay ikot-ikot, at nang umatake ulit si Soiryu. Na-knockback siya ni Saitama papasok sa pader habang nadala ang white belt ni Saitama, dahilan para malaglag ang pantalon nito. Kahit napahiya si Saitama, si Soiryu ay tulala pa rin sa pagkatalo. Sa huli nagising si Genos mula sa pagkakasira ng katawan niya at may paparating na halimaw papunta sa martial arts tournament.